Hello Far Sign, hello Leo, Aries, Sagittarius. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy ngayong weekend, Saturday, Sunday. Para to sa lahat ng Far Sign, Leo, Aries, Sagittarius. I hope na makuha mo ang energy sa weekend na to. Far Sign, Leo, Aries, Sagittarius. Last card. Okay. Meron ka ditong 5 cards, guys. Okay. So, Far Sign, Leo, Aries, Sagittarius. Nakikita natin dito na 4 yung positive mo. And isa yung parang distraction. Okay? Pwedeng ito ay self-distraction, self-sabotage, or pwedeng galing ito sa external forces mo or sa external environment. Okay? So, sinasabi ng baraha mo dito na posibleng may mga pag-uusap tungkol sa heredity or inheritance. Okay? Far Sign, Leo, Aries, Sagittarius, if you're expecting money, lump sum, galing sa iyong ininuno or sa iyong inheritance, nakikita natin dito na pwedeng pinag-iisipan mo to ngayong weekend. So, pwedeng yun yung focus mo. Siguro kung halimbawa iniwanan ka, pinamanahan ka ng bahay, lupa, sasakyan, or mga pag-aari ng iyong ninuno, siguro nakikita natin dito is ibebenta mo or siguro yun yung focus mo sa ngayon. May iba din sa inyo dito, Far Sign, Leo, Aries, Sagittarius, na kayo ay swerte. Swerte kayo sa weekend na to sa kahit na anong area sa buhay mo, mapa-love life, money, career, travel, spiritual, or kung ano pa man, you are protected by the universe and spiritual helpers. And sinasabi ng baraha sa'yo dito na if ever man na mahilig ka sa mga sabong na yan, sugal, or kung ano pa man, loto, may posibilidad na manalo ka or swerte ka talaga. May good luck and good fortune dito. And nakikita natin yung iba sa inyo dyan na masaya. Dahil mag-asawa to pwedeng ang message na to is tungkol sa asawa mo or tungkol sa'yo, or pwedeng yung iba sa inyo dyan is nagse-celebrate kayo ng wedding anniversaries, or pwedeng yung iba sa inyo dyan is nagse-celebrate kayong mag-asawa. May asawa ka na, girlfriend, boyfriend, dahil siguro sa yun, pwedeng may mag-asawa na nanalo sa loto, nanalo sa kung ano man na patimpalak, palakok, or kano pa man, na posibleng rason kung bakit sila masaya sa ngayon. Nakikita natin dito guys na posibleng meron kang ina-anticipate na reunion. So, pwedeng ang reunion na ito at the end of March 2024, or pwedeng first week ng April. Nakikita natin yung reunion is either family reunion, school reunion, or kaano man yan, na reunion or pagkikita. Kaso lang, mag-iingat ka kasi etong reunion na itong gagawin, or etong pagkikita, etong pag-uusap, etong meeting, etong seminar, etong paghaharap-harap na to, ay posibleng magdala ng distraction sa'yo. So, wala namang sinabi dito kung paanong distraction, pero mag-iingat ka daw dahil posible, like for example, kung isang family reunion ito na pinaplano, pwedeng isa ka sa committee or ikaw yung sa mga nag-organize ng reunion or pagtitipon or collaboration, mag-iingat ka sa mga point of view mo or yung mga gusto mo na gawin sa reunion or sa okasyon na to, dahil baka may mainis sa'yo ng mga tao sa paligid mo. So, give way sa mga suggestions. Huwag mong ipilit yung suggestions na gusto mo. Okay? So, yun. Okay, first card natin is 9 of Wands. So, may iba sa inyo dito na Far Sign, Leo, Aries, Sagittarius, na posibleng makakaramdam kayo ng sobra-sobrang pagod sa weekend na to. So, siguro sobra kang workaholic, nagtatrabaho sa gabi, sa umaga, lalo na yung Sagittarius dito. Okay, Sagittarius and pwedeng yung ibang Leo. Pero ang nakikita natin Sagittarius, sobra kayong pagod na pagod. Ang dami yung obligations, ang dami yung mga iniisip. Marami kayong gustong gawin, marami kayong gustong simulan. So, nakikita natin dito yung sobrang pagod mo. Pero,
kung ano man daw itong rason ng pagod mo, ay posibleng matapos na to, 'di ba? So, ibig sabihin, may solusyon. Kung ano man tong mga dahilan ng pagkapagod mo, or kung ano man tong dahilan ng pagkabalisa mo, or medyo hindi ka makapagdesisyon, is may pagbabago. Okay? So, pwedeng pumasok ka sa isang sitwasyon, sa isang timeline, or sa isang level na magbabago yung lahat sa buhay mo. Parang ganun. So, ibig sabihin yan, if may mga nangyayari sa buhay mo ngayon na hindi mo gusto, posibleng may pagbabagong maganap na makaka-resolve yan sa bagay na hindi mo gusto. Diba? Okay. First card dito is Queen of Cups. Sinasabi ng baraha sa'yo na kahit na maraming mga issues sa buhay mo, or maraming confusion, disappointments, or pagod ka, still maging kalmado ka pa rin. Okay? Lalo kung babae ka, wag mong, yun nga, wag nating, bantayan natin yung mga salita, yung mga words na lumalabas sa bibig natin, dahil pwede tayong makatrigger ng emosyon ng isang tao na mag-result dito sa distraction ng sarili mo. Okay? Merong ditong dasan, sinasabi ng baraha yun, it's a positive confirmation to na may parating na isang happy moments, happy news, good news, diba, messages, or any kinds of confirmation na magdadala sa'yo ng peace and harmony. It's either relationship siya, pero nakikita natin dito, itong Hierophant na to, Hierophant din to, pwedeng may wedding anniversaries, or may kakasal, or pwedeng nagpaplano ng kasal, or pwedeng mag-asawa nagpaplano ng business, or nagpaplanong magpatayo ng bahay, magbenta ng kung ano-ano. Okay, next is the Devil. Mag-iingat ka sa weekend na to sa mga Capricorn, or even sa sa Capricorn, Virgo, and Taurus. Mag-iingat ka dahil yun nga, huwag tayo magpadalos-dalos sa mga salita na bibitawan natin, dahil pwede tayo magkaroon ng kaaway, or pwede tayo magkaroon ng kasagutan, or may sama ng loob sa'yo na hindi sinasabi. Okay? Nine of Cups and Strength card, sinasabi na emotionally sobrang magiging strong yung foundation mo. Like, if may asawa ka, may girlfriend, may boyfriend, may kalibin partner, in family members, parents, or siblings, mas magiging strong yung connection nyo, or magkakaroon kayo ng strong foundation, camaraderie, collaboration. Yun na nga, ang nakikita natin, if ever may mga binibenta kayo, or may gusto kayong ibenta, or may gusto kayong ayusin na inheritance, sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan ng cooperation ng bawat isa. Last card natin is Chariot card. So, if ever ang dami yung mga pinaplano, like mag-asawa to, yun na nga, magka-connected sila. May knots sila na magkakadikit-dikit. Ibig sabihin yan, mas lalo pa kayong magiging malakas. Okay? Pwedeng magkaroon ka ng kakampi, pwedeng magkaroon ka ng kaaway, or pwedeng magkaroon ka ng ka-collab, or ka-business partners, or ka-team sa weekend na to, or may pwedeng, yun, kakampi ang nakikita natin dito. And may travel din. Nakikita ko sa'yo dito na may gagawin kang travel, or may iba sa inyo na nag-iisip ng lilipat ng bahay, lilipat ng work, magta-travel, malapit sa pamilya. So, for example, yung iba nakapag-decide na magtrabaho lang malapit sa pamilya para mas maging matatag yung connection ng dalawa or ng pamilya. So, nakikita natin dito yung reunion ng family siguro. And yung iba naman sa inyo dito is, yung iba is mga reunion ng mga magkakadugo, or mga magkakakilala na matagal nang walang connection sa bawat isa. Okay? And if, for example, guys, na masyado kang na-overwhelm sa mga pangyayari sa ngayon, kasi maraming events na mangyayari eh. Maraming, like, for example, dito may reunion, may celebration, may mga okasyon na, syempre, mapapagod sa preparation, magiging parang balisa ka, kasi hindi mo alam eh, dami mong kailangan na kasuin. Make sure lang na kailangan nating magpahinga, okay? Take a rest, calm yourself, 'di ba? Kasi ang sinasabi ng baraha, yun nga, pwede kang mag-trigger yung emotion mo, maka-trigger ka sa emotion ng ibang tao, magkaroon ka ng kaaway, kasagutan,
or baka itong occasion na to na dapat mangyari, hindi mangyari, baka mag-walk out ka or mag-walk out yung other person. Okay? Thank you guys. Bye!